Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW, lalong-lalo na dyan sa Middle East, yung Kinside, sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran kater. Sa mga hindi pa, please subscribe my channel and don't forget to like my videos. Ngayon ang pag-uusapan natin yung diskurso ng dalawang senador. Bago natin buksan ang kanilang mga diskurso, papayag ba kayo na yung batas ni Kiko Pangilinan na 16 ba o 17 tungkol sa mga minor de edad bago ba paparusahan ng batas? Kasi ayon po kay Robin Padilla, dapat ibaba yung edad ng mga minor de edad na gawin nating 13 years old bago parusahan. Ito, panoorin natin ang kanilang dalawang diskurso. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala ay dapat kang pakawalan. Maliwanag. Ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong nyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam nyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito. No? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakita sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Kasi kahit siya, lalahatin ko na po, ano? Kasi ganito yan Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, ginawa mo yan. Kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, no? Sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano? Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado, yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik niyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan,
dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang, ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po, binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon, nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo. Sabi doon sa mga, papatayin ko kayo. Sabi doon sa mga pulis. Ilang taon ilang taon yung... Alam niyo mga kawangis ko, simple lang magsalita si simple lang magsalita si Robin Padilla. Pero mga sinasabi niya, may diin, ibig sabihin, magandang kanyang nilalahad tungkol sa aminda ng batas na babaan po yung yung mga edad ng minor de edad. Maganda ang kanyang mga litanya. Yung batang yun. 13 po. At ilang taon yung... Grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po, 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Okay. Kaya ako tinatanong yun dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad, dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay guluhin o
honor ng batas po na yan. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa ironic. Kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ithiin. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap. O diba, narinig yung mga kawangis ko. Yun po yung diskurso niya, no? Yung diskurso tungkol kay Senador Pangilinan, yan po yung naaayon sa panahon po ng sa panahon po ng mga kupong-kupong, pwede po doon i-apply. Yung mga pwedeng parusahan yung edad na 16 or 16 basta hindi pa siya napupunta doon sa kanyang tamang edad. Pero ngayon kasi hindi na pabor yan. Hindi na pabor ngayon. Iba na ngayon ang panahon. Pabor ako kay Robin Padilla. Kasi ngayon, 13 years old or below 13 years old, kahit mga 10 years old. Iba na ngayon kasi ang panahon. Kaya maraming hindi napaparusahan sa ganyan. Dahil minor de edad. Halimbawa, nakagawa yung mga minor de edad ng formal-dumal na krimen. Ang ginagawa, hindi naman nakukulong yan sa selda eh. Dinadala lang naman yan kung dito sa mga lalawigan, kinukulong naman yan sa mga DSWD. Kagaya sinasabi ni Robin, dinadala doon sa Bahay Pag-asa. Tapos nagkakaroon sila. Nililecturan sila, nagkakaroon ng orientation. Tapos yung biktima ng pamilya, masakit yun sa kanilang damdamin na nakikita nila yung kanilang loob ng kanilang biktima sa loob ng pamilya ay nakikita nila yung yung gumawa ng krimen ay hindi nakakulong, 'di ba? Mahirap 'yun tignan. Tapos sa katagalan 'yan, kapag hindi ka naman ganoon kayaman, wala ka man pera, sa katagalan, bago pumunta sa tabang edad yung mga menor de edad, ang nangyayari nagiging naaariglo na lang. Wala nang napaparusahan. Which is kung ibigay mo na kagad sa mababang edad, mapaparusahan kagad, makukulong kagad sila. Yun po ang gustong imungkahi ni Robin Padilla, which is pabor na pabor ako dyan. Pero kay Senator Pangilinan, ang binabago lang naman yung edad. Hindi yung buong litanya doon sa batas. Yung edad lang, which is pabor ako sa edad na babaan talaga. Diba? So, yan muna mga kawangis ko. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and likes din mga video. And now, masalam muna ngayon and bye-bye.